Hi everyone! Samahan niyo naman kami ngayon sa fiesta ng Quiapo at first time ko nga lang palang makakasama sa traslasyon. Happy Fiesta! Batiin natin yung mga katabi natin! Happy Fiesta! Taon-taon na nga talagang namamanata sila Daday Be simula nang gumaling nga tong kapatid ko na palaging nasa ospital nung baby pa siya. Milagro nga talaga yun para sa amin dahil nga sabi ng doktor 50-50 na raw at wala nang pag-asa yung kapatid ko. Pero ayan ba, kita nyo naman ngayon na sobrang kulit na. Kaya naman talagang namanata sila Daday na pagalingin lang niya yung kapatid ko hindi kami bibitaw sa kanya. Yung sakit nga raw ng kapatid ko noon ay sepsis tapos dehydration. Naalala ko nga talaga noon nung bata pa ako lagi nilang binubusan yung kapatid ko ng malamig na tubig dahil nga lagi rin talagang kinukumbulsyon. Pero syempre wala pa nga talaga akong kaalam-alam noon kung ano yung mga nangyayari dahil nga bata pa talaga ako. May isang ospital pa nga raw na hindi na tinanggap yung kapatid ko dahil nga 50-50 na raw. Na-dehydrate na nga raw kaya naman talagang wala ng pag-asa pero syempre hindi tumigil sila mama at naghanap pa nga sila ng iba pang ospital. Yung last na pinuntahan nga nila yung pinaka-last na option na lang din nila which is yung Children's Hospital. May time nga rin pala na binili na yung pangalan ng kapatid ko para nga talagang tumigil na yung sakit niya. May mga kasabihan nga raw kasi yung matatanda na kapag binili mo nga raw yung pangalan ng bata hindi na magkakasakit at mauusog na. Ang pangalan nga ng kapatid ko ay Irvine pero binili nga talaga yung pangalan niya at pinalitan ng Joseph. Pero hindi naman nga raw pera yung kapalit ng pagbili sa pangalan niya kundi gatas. Pero hindi nga lang daw yun yung nangyari dahil nga bininyagan na agad yung kapatid ko 1 month pa lang siya. Pinabinyagan na nga raw agad nila mama dahil nga talagang butot balat na daw yung kapatid ko nun. Kung ano-ano na nga talaga yung pinaniwalaan nila mama at ginawa nila mama para nga lang talagang gumaling yung kapatid ko. Kaya naman thanks God dahil nga lumaking healthy at nuknukan ng kulit be. Panganay nga ako pero ayan mas malaki pa nga talaga sa akin yung kapatid ko ngayon. Kahit nga sila Daday inabutan niya na nga ng height. Kuya ba meron ba kayong mga ganong story na para bang miracle na rin para sa inyo? Comment nyo naman dyan sa comment section para malaman din namin yung kwento nyo at mabasa namin. Karamihan kasi sa mga namamanata ay meron din talagang magagandang storya. By the way, ayan balik nga tayo dito sa Traslasyon 2025. Alas 6 pa nga lang ng hapon ay umalis na kami sa bahay para nga makarating din kami agad sa Quiapo. First time ko nga lang rin palang sasama sa ganito kaya naman hindi ko rin talaga alam kung ano nga ba yung mga nangyayari sa Traslasyon. Ang mga talagang nasasamahan ko nga lang noon ay yung mga replikahan ganun. Pagpunta nga namin sa Quiapo ay nagulat nga talaga ako dahil nga marami palang pulis kapag ganito. Parte na nga rin pala si Daddy at yung kapatid ko sa IOS kaya naman talagang nag-stay muna kami sa Quiapo. Nagsiserve nga sila sa Quiapo kaya naman kapag pumunta kayo ron baka makita nyo sila Daddy at yung kapatid ko. Gada, kunin nyo na yung pagkain doon. Pinapila nga kami para pagpunta sa grandstand ay hindi nga magulat maayos yung pila. Para nga syempre hindi rin kami watak-watak at maayos nga yung pagpasok doon. Banda rito nga papunta na kami sa grandstand tapos ito nga rin pala yung alay lakad mula Quiapo hanggang Quirino. Hindi naman na nga bago sa akin yung alay lakad dahil nga marami na akong nasamahan na ganito. Simula bata pa lang kasi talaga kami ay sinasama na kami nila mama sa Quiapo pero hindi nga lang ako naisasama sa traslasyon. Ay, may taep? Oh. Araw sa luneta? Ganyan. Parte nga rin pala ng traslasyon, syempre ay yung mga namimigay ng tubig at pagkain. Marami nga namimigay kaya naman talagang bago pa kami makarating sa Quirino ay ang dami na naming nakain. Pagpasok nga namin sa grandstand dapat nga talagang mabilis yung kilos mo talagang hindi ka babagal-bagal. May binigay nga rin pala si Daday sa amin na wristband at kapag nga wala ka nun hindi ka makakapasok sa loob. Pagpasok nga namin na sobrang dami na nga rin talagang tao tapos ayan bandaro naman ay may mga nakatayo na nga ring tent. Simula gabi hanggang madaling araw na nga rin pala to kaya naman dito na nga rin kami matutulog. Pero sanay naman nga kami sa mga ganitong puyatan kaya naman talagang paidlip-idlip lang kami at pahiga-higa lang din. Ay ang nakatakip nga ay syempre ang poong nasa na iniintay na mga diboto. Paggabi nga ng paggabi ay parami nga rin ang parami yung tao na umabot nga ng milyon-milyon. At ayan nga si Daday na mahilig sa survival mode, ayan may daladala ngang unan na di-pump lang. Masaya nga talagang kasama si Daday sa ganito dahil nga talagang komportable ka na pag siya yung kasama mo dahil marami siyang bit-bit na mga gamit-gamit. Dalawang unan ngayon kaya naman komportable kaming nakahiga tapos may pasapin pa. Habang nag-aantay nga kami sa paglabas ng poon ay ayan kumakain na nga muna kami at may mga nag-show nga sa harap. Tapos ayan mga bandang alas 12 nga ay may nagmimisa na pero napansin ko nga rin na marami nang nire-rescue ng mga ganitong oras. Pagkatapos nga ng misa ayan may pa-fireworks nga na ngayon nga lang daw to ginawa. May mga kanya-kanya nga talaga tayong paniniwala kaya marami rin talaga ako nakikita sa social media na mga nag-aaway-away about sa religion ng isa't isa. Pero para sa akin naman iba-iba nga lang yung paniniwala natin pero ang mahalaga ay respeto sa isa't isa. At ano man nga yung paniniwala natin ay manalig nga lang tayo dahil alam kong diringgin niya tayong lahat. Jesus Nazareno! Palakpakan natin ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno! Happy Fiesta! Batiin natin yung mga katabi natin! Happy Fiesta! May mga kahilingan
naman nga ako sa kanya, be, pero sobra-sobra rin talaga yung pasasalamat ko dahil nga talagang naririnig niya yung mga panalangin ko. Sobra-sobra nga rin talaga yung binibigay niya sa aking blessing ngayon, kaya naman talagang nagpapasalamat ako. Sa bawat kwento ng aking buhay, aral aking Pagkatapos nga ng fireworks ay nagsidatingan na nga rin pala yung mga artista na namamanata din. Isa nga dyan sila Coco Martin at Angeline Quinto na mga deboto din. Banda dito nga ilalabas na nga ang mahal na po ang Nazareno, kaya naman naghihintay na ang lahat ng tao sa pagdating niya. Sobrang gaan nga talaga sa feeling, bet kinilabutan nga talaga ako nung nakita ko na siya. Hindi ko nga talaga ma-explain yung feeling ko nung time na to dahil nga talagang kinikilabutan ako pero sa sobrang tuwa. By the way, hanggang dito na nga lang pala kami dahil nga sila daddy na lang yung sasama sa Puong Nazareno. Inabot na nga rin pala kami ng umaga nung nakauwi kami. Yun lang, palike, follow and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!